Sa isang banda ay makikitang mabilis na sumusugod ang mga kalaban. Napansin agad ito ng ating bida na seryoso na ang ekspresyon sa mga sandaling iyon. Galit na sumugod ang kalaban habang sumisigaw at mabilis ang naging pag-atake nito. Ngunit naging kalmado lamang ang ating bida at mabilis din ang ginawa niyang pag-atake. Dahil sa bilis ay nagawa niyang kontrahin ang atake ng kalaban at nahati ng kaagad ang pag-ataking dala ng sandata nito. Bumagsak ang kanyang kalaban habang ang sandata nito ay nasa ere pa rin. Napansin ni Park Hyun-myung ang sandata ng kalaban. Nagawa niyang masalo ang sandata nang walang kahirap-hirap kaya naman nagtaka siya. Pero nasa harap na naman niya ang dalawang kalaban, kaya mabilis niyang inihagis ang nasalo niyang sandata na siya namang tumama agad sa isa niyang kalaban. Dito na niya napansin na kahit ngayon lamang siya nakahawak at gumamit ng sandatang ito ay kaya niya itong gamitin na parang isa siyang eksperto. Napansin din niyang nagagawa niyang maiwasan ang mga pag-ataking ginagawa ng mga kalaban niya. Sobra ang kanyang pagtataka, para siyang eksperto sa paggamit ng sandata, nagagawa niyang maiwasan ang mga pag-atake, at dagdag pa dito. Nagulat siya na nakikita niya ang galaw ng sandata pati na ang direksyon ng mga atake nito. Kaya naman madali niyang naiiwasan ang mga ito, katulad na lamang sa pagkakataong iyon ay nagawa niyang masalag ang atake ng kalaban. Nagagawa din niyang makita ang susunod na galaw ng mga kalaban niya at para bang may nagtuturo sa kanya kung saan dapat atakihin ang mga ito. Doon niya napagtanto na kaya niyang makita ang galaw at direksyon ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Kaya naman mas mabilis ang ginawa niyang pag-atake. Madali niyang tinamaan ang kalaban sa harap niya pero hindi ito namatay agad. Kaya naman mabilis niyang sinundan ang kanyang atake gamit ang isa pa sa hawak niyang sandata. Pero kahit para siyang eksperto sa digmaan ay nag-uumpisa na siyang mapagod. Malalim na ang kanyang paghinga pero diretso pa rin ang tingin niya sa paligid. Sa mga sandaling ito ay hindi siya maaaring magpabeya. Sa husay niya ay nag-umpisa na ring matakot ang mga kalaban niya, natigilan ang mga ito at nagdalawang isip na umatake. Sa mga oras na iyon ang system window ay nagbigay ng mensahe, dahil sa isa sa kanyang mga hidden traits, ang kanyang kakayahan at abilidad sa paggamit ng sandata ay mabilis na tumataas. Naisip niya na ang pagtaas ng kanyang skill level proficiency ay magandang balita, dahil lalo siyang humuhusay sa paggamit ng kanyang mga kakayahan at abilidad. Naisip din niyang dahil sa kanyang mga hidden traits ay nagawa niyang tumagal sa pakikipaglaban, pero nag-umpisa din siyang kabahan dahil kahit humuhusay na siya sa pakikipaglaban ay alam niyang hindi niya magagawang tumagal sa ganung kondisyon. Dahil ang nasa harap niya ay isang hukbo ng kalaban at siya na lang ang natitira. Naisip niyang ang main quest na ibinigay sa kanya ng system, makaligtas at mabuhay, ay talaga namang nakakabahala. Sa tagpong ito makikita natin ang isang babae na nakaluhod sa harap ng isang babae din na nakaupo sa trono. Ang babaeng nakaupo sa trono, ang Desert Queen, ay nagtanong kung ano ang nangyari sa ekspedisyon. Seryoso at galit niyang tinanong si Snake Princess, ang babaeng nakaluhod, kung totoo bang nabigo ang ekspedisyon sa Demon World. Sumagot naman si Snake Princess na totoo ito na ang ekspedisyon ay nabigo. Nasabi ng Desert Queen na kung malalaman ng mga nasa Central Continent na sila, ang mga taga-Desert City ng Face Almer, ay hindi nakibahagi sa ekspedisyon ay siguradong sila ang sisisihin ng mga ito, at kailangan nilang mapigilan ito sa anumang paraan. Inutusan niya si Snake Princess na magtungo sa Coltsman Desert para tapusin ang mga nalalabi pang miyembro ng ekspedisyon. Kailangan nilang burahin ang lahat ng maaaring maging ebidensya na silang mga taga-Face Almer ay hindi nagpadala ng hukbo para tumulong. Sinabi ng Desert Queen na kung magiging maayos ang misyong ito ay pinapangako niyang tatanggalin niya ang sumpang meron si Snake Princess, ngunit mukhang hindi nagustuhan ni Snake Princess ang huling sinabi ng Desert Queen. Pero kahit ganoon pa man ay sumagot siya na naiintindihan niya ang utos at gagawin ito. Makikita natin dito si Snake Princess na pinagmamasdan ng labang nagaganap. Tinanong niya ang isa sa mga kawal kung tapos na ba sila sa kanilang ginagawa. Sumagot naman ito na hindi pa dahil mayroon pang isang alipin na natitira at nakikipaglaban sa kanilang hukbo. Hindi makapaniwala si Snake Princess sa ulat na ito ng kawal, isang alipin na lamang ang natitirang nakikipaglaban sa kanilang hukbo ngunit hindi pa nila ito natatapos. Sa gitna ng labanan makikita ang mga bangkay na nakakalat sa paligid. Ang ating bida, si Park Hyun-myung, ay nakatayo pa rin at napapalibutan ng mga kalaban.
Malalim na ang kanyang paghinga at halatang pagod na siya, pero biglang lumitaw ang system window at sinabing ang kanyang level ay tumaas at naging level 2 na. Sumunod nito ay lumitaw din ang system window at sinabing ang kanyang health at mana ay naibalik na at ang kanyang pagod ay natanggal na rin dahil sa kanyang pag-level up. Kaya naman ang ating bida ay puno na naman ng lakas at bumalik na naman sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Dahil sa kanilang nasaksihan ay hindi nagawang umatake ng kanyang mga kalaban, pero may nagsalita at sinabing huwag silang hamarang. Nakita ng mga kawal si Snake Princess na nakasakay sa isang Hydreigon at narito na sa lugar ng laban. Si Park Hyun-myung naman ay tumingin lamang at nasabi sa kanyang sarili na sa wakas ay nandito na rin ito. Si Isabella von der Ian, ang tinatawag na Snake Princess. Tiningnan niya ang status window ni Snake Princess at nagulat siya na level 8 na ito. Naisip niyang hindi niya magagawang manalo laban dito kahit ilang beses pa niyang subukan. Ang pinakamataas na level sa larong Panji niya ay level 10 kaya naman ang batayan na naghihiwalay sa mga malalakas ay level 7. Simula sa level 7 pataas ang pagkakaiba sa lakas ay magsisimula ng makita at ang agwat ng mga level na ito ay hindi mababago. Ang pagiging level 8 ay nangangahulugang maaari ka ng maituring na malakas kahit saan. At dahil dito naisip ng ating bida na kung haharapin niya si Snake Princess ay mapapahamak lamang siya. Pero may napansin siya, nakita niya ang ilang impormasyon sa status window nito. Hindi ito maaaring umalis sa lugar dahil sa tinatawag na status ailment dahil sa sumpa ng Desert Queen. Makikita natin si Snake Princess na dahan-daw ang naglalakad papalapit sa ating bida. Nasabi nito na naging kawili-wili ang kanyang palabas pero kailangan na niyang mamatay. Hindi siya sumagot, naalala niya ang rason kung bakit siya naglaro ng Panji niya kahit na matindi ang pagbatikos dito sa pagiging mahirap laruin. Dahil kahit na sa pinakamahihirap na mga laro ay nagagawa niyang makahanap ng solusyon at paraan para matapos ang mga larong ito. Sumugod si Snake Princess sa ating bida pero nanatili lamang itong nakatayo. Mabilis ang naging pag-atake ni Snake Princess. Nang malapit na sa kanya ang atake ay nagsalita ang ating bida. Sinabi niya kung nais ba ni Snake Princess na maalis ang sumpa sa kanya ng Desert Queen. Tumigil ang talim ng kutsilyo malapit sa leeg ng ating bida. At makikita sa mukha ni Snake Princess ang pagkalito, pagdududa, at pagdadalawang isip. Lumapit ito sa ating bida, tinitigan niya ito at tinanong kung sino ito. Sumagot naman ito at sinabing siya ang Star Bearer, at kaya niya itong tulungan na matanggal ang sumpa at makaalis sa desyertong ito. Nagulat si Snake Princess at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Habang nag-iisip ito ay nasabi ng ating bida na gumana ang kanyang plano. Naalala ng ating bida ang tungkol sa Star Bearer, isa itong Napits class na kailangan ng mga naglalaro ng Panji niya para malampasan ang max level. Ang class na ito ay tanging ang mga Napits lamang ang mayroon, kaya naman hindi siya isang totoong Star Bearer. At dahil gusto ni Isabella, ang Snake Princess, na matanggal ang sumpa ay siguradong makikinig siya. Ang dahilan kung bakit alam ng ating bida na gusto niyang matanggal ang sumpa ay simple lamang. Dahil si Isabella von der Ian ay isa sa mga karakter na ginawa ng ating bida. Si Isabella ay isang kawawang karakter na kinailangan niyang iwan at pabayaan dahil sa maling umpisa niya sa isang laro. At ang sumpa, na tinatawag na The Queen's Curse, ay isang game mechanic para mapanatili ang mga manlalaro sa starting map habang nasa umpisa pa lamang ng laro. Pero ang mga karakter ng mga manlalaro ay ginawa upang umabot at makita ang dulo ng laro. Sila ay nilikha para maglakbay sa buong mundo ng laro at makita ang katapusan nito. Pero iniwan niya ito sa lugar na ito at hindi nito nagawang makaalis sa starting map dahil sa tinatawag na The Queen's Curse. Habang nag-iisip ay nagulat ang ating bida dahil nagsalita si Isabella at tinanong nito ang kanyang pangalan. Nag-isip sandali ang ating bida at sumagot ito na ang pangalan niya ay Randolph. Lumitaw naman ang system window at sinabi nitong ang pangalan ng kanyang character ay naset na. Tumalikod si Isabella at sinabing ipagpapaliban muna niya ang pagpatay dito. Pero habang nakatalikod ay sinabi din nito na kung sakaling ito ay nagsisinungaling, ay siguradong papatayin niya ito at pagpuputol-putulin. Naglakad si Isabella papalayo sa gitna ng kanyang mga kawal at sinabing protektahan nila ang ating bida at samahan dahil isa itong honored guest at kailangang asikasuhin ng mabuti.
Lumitaw muli ang system window, at sinasabi nitong ang main quest ay nakumpleto na, at hinahanda na ang resulta. Pero sa mga sandaling ito ang ating bida, si Randolph, ay nag-uumpisang mawalan ng malay. Bumagsak ito habang iniisip na nakaligtas siya. Nang maggabi sa isang malaking palasyo, makikita natin si Randolph na nagpapahinga habang nagbababad sa isang bathtub. Sa harap niya makikita ang mga system window na pinapakita ang kanyang mga reward. Habang tinitingnan niya ang mga ito, ay nalaman niyang ang isa sa kanyang reward ay ang Soul of the Hydreigon, na isang beses pa lamang natatanggap simula nang mag-umpisa ang larong Pangea, at ang Sword of Michaela, na isang mahalagang sandata sa simula ng laro. Hindi niya inaasahan na matatanggap niya ang mga ito ng parehas at sabay. Pero nagtaka siya sa isa sa mga reward, ang Broken Piece of the Golden Scale. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng synchronization sa pagitan ng realidad at Pangea. Habang nag-iisip siya ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong babaeng taga-silbi. Nagtanong ang mga ito kung nais ba niya na tulungan nila siyang maglinis. Sumagot siya na sa paalamang pero iniisip niyang sinusubukan na siya agad ni Isabela. Habang nililinis siya ng mga ito ay naisip niyang ito ang mga chambermaids ni Isabela at kung magkakaroon siya ng reaksyon sa mga ito ay siguradong magdududa ito sa kanya. Dahil ang mga Starbearer ay hindi nagkakaroon ng reaksyon sa anumang sexual na pagnanasa, kaya sa isip niya ay kailangan niyang kumalma. Pero pagdilat niya ng kanyang mga mata ay nakita niya ang katawan ng isa sa mga ito. Sa isip niya ay bigla siyang napasigaw ng status window para harangan ang kanyang paningin. Pero habang tinitingnan ng status window ay napaisip na naman siya. Ano ba itong hangganan sa pagitan ng Pangea at realidad? Pero habang binabasa ang status window ay bigla siyang nagulat. Natulala siya at napansin ito ng isa sa mga babaeng nandoon, kaya naman tinawag siya nito. Pero hindi niya ito napansin at nakatuon pa rin ang atensyon sa status window, habang sinasabi sa kanyang sarili na imposible ang kanyang nababasa. Si Gracia at I Love Mint Chocolate na dati niyang nakasama sa larong ito. Naalala niyang inisip niya noon na marahil ay tumigil na sa paglalaro ang mga ito dahil bigla na lang silang nawala, pero hindi niya inaasahan na napunta din pala sila sa mundong ito katulad niya. At dagdag pa dito ang pinaka hindi niya mapaniwalaan. Dahil nakita niya sa impormasyon na naging ranked siya sa survival at dahil dito ay na-unlock na niya ang logout feature. Nagulat ang ating bida at naging seryoso, logout feature, maaari na siyang makaalis sa larong ito. Bigla niyang pinigilan ang mga babae sa kung anumang ginagawa nila at umalis na kaagad, dahil kailangan na niyang makipag-usap sa mga bituin. Nagulat ang mga babae at sinabing inutusan sila ng prinsesa na asikasuhin siya ng maayos. Pero sinabi niyang kung hindi siya makikipag-usap sa mga bituin ay mawawala ang kanyang kapangyarihan, sinabi niyang itanong nila sa prinsesa kung ito ang gusto nito. Natigilan ang mga ito at napaisip. Mabilis na umalis ang mga ito, at sinabi niyang makikipagkita siya sa prinsesa sa oras na matapos siyang makipag-usap sa mga bituin. Nang mas arado na ang pinto ay dali-dali siyang lumingon para tingnan kung nakaalis na ang mga ito at naisip na mabuti na lang at gumana ang kanyang palusot. Tumayo agad siya, naisip niyang mabuti na lamang at hindi niya kailangang manatili sa mundo ng larong ito habang buhay, maisip lamang ang tungkol dito ay natatakot siya. Pinindot niya ang logout button. At nag-umpisa na ang proseso, pinaalalahanan siya ng system na siguraduhing nasa ligtas na lugar ang kanyang character, at isa pang. Paalala na sa oras na mamatay ang character niya sa laro, ay mamamatay din siya sa tunay na buhay. Makikita ang lugar na nababalot ng apoy. Ang mga tao ay sumisigaw, nagkakagulo at humihingi ng tulong. Isang halimaw ang makikita sa gitna ng mga apoy. Nakatingin si Park Hyun-myung sa bintana at takot na takot. Nasa labas ng kanyang bahay ang halimaw at hindi ito naaapektuhan ng apoy. Biglang sumigaw ang halimaw. Sa takot ay bigla siyang natamba at napaupo sa sahig. Hindi siya makapaniwala, nasabi niya sa sarili na paanong ang mga halimaw mula sa laro ng Pangea ay nandito sa realidad. Nang siya ay mapaupo sa sahig ay nahulog mula sa kanya ang isang piraso ng ginto. Ito ang The Broken Piece of the Golden Scale.